Hindi ko kinukonsinti ang pagtataksil. Kaya nang mahuli kong nandaraya ang asawa ko kasama ng babaeng si Sofia, agad akong humingi ng diborsyo kay Enzo. Nagsampa ako ng diborsyo. Naghihiwalay na tayo. Ako ang kukustodiyan ng anak namin. Hindi na kailangan. Ayaw ni Sofia ng kasal. Ayaw niyang maging asawa ko. Niloko mo ako. Ha? Ano? Hindi makaapekto Sofia sa ating pamilya. Huwag mag-alala. Kadiri ka. Clara, huwag mo ko subukan. Sex lang yon. Masaya lang. Walang seryoso. Ano ang malaking bagay? Bakit ka nagdadrama? Nandaya ka. At inaasahan mong makikipag-ayos ako sa ganda. Hindi ba dapat akong magalit at humingi ng diborsyo? Clara, huwag mong kalimutan. Lahat ng meron ka ngayon. How? Galing sa akin. Uwi. Sige, 30 araw na cooling off period. Hihintayin kitang sumuko. Hindi ko ito pagsisisihan. Hindi ka makapag-divorce. Sino ka? Bakit kamukha mo ako? Ako ang ikaw makalipas 10 taon. Maniwala ka, hindi ka makapag-divorce kay Enzo. Kung gagawin mo'y, ano mangyayari? Mamamatay si tatay. Laging malusog siya. Paano? Na-diagnose 3 taon na nakalipas. Advanced stage na ng cancer sa bagat. Operasyon, hindi mura. Clara, Tay, wala na ako. Huwag sayangin ang pera mo. huwag kang mag-alala sa pera. Mag-focus ka lang sa paggaling. Tatanungin ko, doktor. Tungkol sa mga opsyon. Dito? Tay. Tay. Tatay at si Liza rin. At si Liza? Anong tungkol sa kanya? Sarili mong sinira ang pangarap niya sa violin. Nanay. Violin. Tapos na ako sa violet. Bakit? Hindi ba ang pagtugtog ng violin ay lagi mong pangarap? Pangarap nagbabago. Pangarap ko ngayon. Nabawasan ang trabaho mo. Hindi ako pagod. Liza. Inapura mo ang diborsyo. Masyado kang mayabang. Masyado kang matigas sa dignidad. Pinabayad mo lang kay Enzo ng 300,000 piso, pero malayo pa iyon sa sapat. Hindi sapat iyon sa mga bayaring medikal ni tatay. Hindi rin ito sapat para sa pangarap ni Lisa sa violin. Pero kahit hiwalayan ko si Enzo, anak pa rin niya si Lisa. Ano? Hindi ba siya bumalik kahit minsan? Kay Liza, Galing mo, Clara. Ginagamit mo ang anak mo para sa ex mo? Titigil ka ba? Usa siyang pumunta dito. Hindi ko ginawa. anong nangyayari? Hiwalay na tayo. Bakit ang galit mo kay Sofia? Huwag ka nang bumalik. Ayaw kong si Liza makita ang pangit na dramang ito. Oy, Clara. Pagkatapos manganak si Sofia ng lalaki, hindi na siya bumalik. Clara, ito ang dulot ng pagpilit sa diborsyo. Nagdusa ka dahil dito. Namatay si tatay. Kinabukasan ni Liza wala.
Lulunukin ko ba to? Hindi, ayoko. Gaganti ako sa ibang paraan. Ang kasal ay hindi paghihiganti. Ito ay sandata ng isang matanda. Ito ang kalasag mo para sa anak mo. Paano patunayan? Natotoo ang lahat ng sinabi mo. Si Sofia ay magpapadala sa iyo ng video anumang oras. Si Enzo mismo ang magsasabi sa iyo na wala kang makukuha sa diborsyo. Pagkatapos malalaman mo kung nagsasabi ako ng totoo. Ang asawa mo talaga ay akma sa stereotype ko ng isang nerdy. Humingi siya ng diborsyo? Hayaan mo na siya. Bigyan mo siya ng bahay. At tapos, na. Birit. Ang iba wala siyang makukuha. Tapos wala ka talagang asawa. Hindi ako magpapakasal. Hindi kita mapapakasalan. Lalo na't magkaanak sa'yo. Hindi worth it ang kasal. Nakukuha natin ang kailangan natin. Hindi. Ano? Enzo. Plano mo to mula pa noong una. Kung dineborsyo kita, wala akong makukuha sa ari-arian natin. Kung nanatili akong kasal, titiisin ko ang relasyon mo kay Sofia. Talagang naisip mo lahat yan. I-check mo ang isang tao para sa akin. Sofia. Enzo, kung hindi mo ako didiborsyuhin, hindi ko rin madaliin. Hanggang mabawi ko lahat ng akin. Sofia, isang pharma sales manager sa partner firm ni Enzo. 10 taon na, sikat siya sa pagiging matapang. Sa kanyang larangan, tinatawag nila siyang Wild Rose. Wild Rose, Araw-araw siyang nagyayabang na mayaman siya at sexy, kaya hindi niya hahayaang hilahin siya pababa ng kasal. Maraming batang babae sa trabaho itinuturing siyang idolo nila. Idol nila ang independence niya at ang single life niya. hindi mag-aasawa. Pero inaagaw niya ang asawa ng iba. Anong gagawin mo? Gusto ni Enzo ng asawa at kabit, di ba? Sige, ibibigay ko iyon sa kanya. Baliw ka ba? Kilala kita. Hindi ba dapat hiwalayan mo siya ngayon at putulin ang lahat ng ugnayan? Tatanggapin mo ba? Hindi pa ako sumusuko. Hindi ko ito hahayaang makalusot. Meaning? Ayaw maghati ni Enzo. Kung pilitin ko ang divorce, bibigyan lang niya ako ng bahay para palayasin ako. Tapos hayagan makakasama niya si Sofia. Masyadong madali para sa kanila. Gusto mo ng extra assets? Tama. Nagsampa na ako ng divorce. Kaya kong mag-antay 30 araw. Ayaw ni Sofia ng title? Tapos tuturuan ko siya ng tunay na aral. Para kay Enzo, ang bahay. Gusto ko, Liza. Pera. Akin din. Panahon na! Si Enzo ay trinato si Clara na parang walang kwenta at kinontrol siya ng maraming taon. Iba na ang ngayon. Ang dating sunod-sunuran ay lumaban na. Narito ang hiniling mong i-compile, ang mga asset ni Enzo na isinapubliko. Hindi ito kumpleto, pero sapat na para magkaroon ka ng ideya. Susunod, i-compile ko ang kanyang mga ari-arian, pondo, at tala ng account. Salamat. Ihanda mo rin ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian ng pamilya. Sige, huwag mo kong pasalamatan. Tandaan mo, huwag mong subukang gawin ito ng mag-isa. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Naniniwala ka na sa akin, di ba? Pero, hindi ba laban sa kasal si Sofia? Paano sila nagkaroon ng anak na lalaki? Ang tinatawag na pagtutol ni Sofia sa kasal ay tumagal lang ng 2 taon. Nang mag-35 siya, nagsimula siyang magpanik dahil sa edad at nagnais ng mainit na pamilya. Pagkatapos ay pinakasalan niya si Enzo at nagkaroon ng anak na lalaki sa sumunod na taon. Kaya hindi siya galit sa kasal. Ang kanyang anti-marriage stance ay isang feminist persona lang para makuha ang pabor ng iba. Sofia? Siya ay lubos na makasarili. Nanay, nagpainit ako ng gatas para sa'yo. Liza, yung summer camp sa school na hindi mo sinabi kay nanay. Ayaw ko talagang pumunta.
Gusto kong manatili sa bahay kasama ka. Liza. Bakit naging ganito si Liza? Dati siyang laging tumatawa at napakamapaglaro. Kapag may gusto siya, laging lumalaban siya para dito. Oo, ganyan siya. Pero pagkatapos, natuto si Liza na unahin ang iba. Tingnan mo mismo. Mamaya, nagtayo si Enzo ng kumpanya. Nakakuha siya ng magandang break at yumaman. Pero ikaw, hindi mo na iligtas ang sarili mong tatay. Si Liza, hindi man lang makapunta sa camp kahit minsan. Bakit ang iba ang nakakakuha ng maganda, habang ikaw lang ang nagtitiis? Hindi siya nagmamalabis. Ang nanay ni Enzo, noon, namatay din sa cancer. 5 buwan akong buntis. Noong inalagaan ko siya, ako pa ang humawak ng libing niya. Abala si Enzo sa trabaho at hindi nagpakita. Clara, maniwala ka sa akin. Walang halaga ang pag-ibig. Huwag umibig sa lalaki. Gamitin mo sila, 10 taon ng sakit. Ang nagturo sa akin. Alam ko na ang gagawin. Hello? Clara? Tatay, pumunta ka sa ospital ngayon para sa buong check-up. Pupunta ako diyan. Oh, Bakit bigla ang check-up? Malusog naman ako. tatay, dapat kang pumunta. Doktor, kumusta si tatay ngayon? Tingnan mo, ang kaliwang upper lobe ni tatay ay may 8mm na nodule. May tulis-tulis na gilid. Nakababahala ang hugis. Pero sa ngayon, pwede nating bantayan pa ito. Inirerekomenda ko ang isang scan tuwing 6 na buwan. Alam ko. Doktor, huwag na tayo maghintay. I-schedule na ang operasyon para tanggalin. Clara, maliit lang na nodule yan. Kaya ng gamot na kontrolin. Ang operasyon ay masyadong abala. Hindi naman. Kailangan kong tanggalin yan para safe ako. Hindi ako magsusugal. See? Umupo ka. Drew Krebs si Enzo. Regional Director na siya ngayon. Marami siyang koneksyon sa medisina. Bakit hindi gamitin? Tatay, kailangan kong tumawag. See ya. Sige, tuloy. Enzo, may high-risk long nodule si tatay. Kailangan niya ng operasyon ngayon. Ngayon, humanap ka ng specialist at tapusin ang surgical plan. Ipa-VIP room mo siya. Si. Sa 3 araw na ang operasyon, handa na ang VIP room. Natutuwa akong nagbago ka ng isip. Ihinto ang diborsyo. Enzo, ang impluensya mo, gagamitin ko. Humingi ka ng tulong sa akin, kaya nagbago ka ng isip. Oh, Mabuti, bawiin ang divorce filing at tumigil ka na sa pag-aaway. Hindi ka lalabanan ni Sofia sa kahit ano. Manahimik ka na lang at maging GNN. Santos, si mas maganda yan. Sa mag-asawa, kaya nating lampasan ng lahat. Masyado mo kasing sineseryoso ang mga bagay. Dati, masyado kang seryoso sa mga bagay. naive ako noon. Buti na lang ganyan ang tingin mo. Tatay, gising ka na. Enzo, nandito ka rin? Tatay, maayos ang operasyon. Magpahinga ka. See? Clara, mabuting tao si Enzo. Kailangan nyo dalawa bumuo ng magandang buhay magkasama. Huwag kang laging magagalitin. Tatay, huwag mag-alala. Maayos naman kami. Kukuha ako ng mainit na tubig. Mag-usap kayo. Si, kumusta si tatay? May problema ka pa ba? Andrea, Clara, sinuri ko ang mga asset na inihayag ni Enzo muli. Sabi mo gusto mong ilipat ang mga asset ng pamilya kay Liza. Gumawa ako ng kasunduan. Naipadala ko na. bilis naman. Huwag mo akong maliitin. Pero kung kailangan mo si Enzo na pumirma, mas mabuti bigyan mo siya ng magandang dahilan. Huwag mo siyang paghinalaan. Si, papipirmahin ko siya mismo. Clara, nagbago ka talaga. Kung hindi, kakainin nila ako at tatamasahin ang aking biyaya. Tumawag ka lang. Enzo,
Pahalagahan mo ang natitira ng iyong divorce cooling off period. Magagandang araw. Malapit na matapos. Yakapin ko. Tigilan mo. Tinawagan kita ng maraming beses. Bakit hindi ka sumagot? Nagpapanggap kang mabuting manugang? Nag-opera lang si tatay. Kailangan kong magpanggap para sa kanila. Buong gabi? Direktor Santos, talaga kang todo sa pagpapanggap na ito. Alam mo sino mahal ko? Baka pauwiin kita. Ako si Sofia Mercado, hindi ako isang talunan. Eto na naman tayo. Sino sa mundo ang mas malaya at malinaw kaysa sa iyo? Hindi siya tulad mo. Paano? Nasa bahay siya, pero ikaw ay nasa akin. Ang sweet mo magsalita. Saka ka ba babalik sa opisina kasama ko? May tayong kliyenteng naghihintay. Gagawin ko. Siyempre, pasensya na, late ako. Babawi ako sa iyo. Ikaw, Santos. Direktor Santos dapat sumama sa akin. Kailangan nating isama isang napakahalagang kasosyo. Negosyo muna. Direktor Santos, tara na. Maayos si tatay matapos ang operasyon. Stable na siya ngayon. Walang seryoso. Para sa akin, may urgent work ako sa labas ng bayan. Dito ka lang at alagaan siya. Clara, huwag kang mag-eskandalo dito. Signing, Santos ay hindi magiging unreasonable, di ba? Kung tutuusin, ginamit ng tatay mo si Enzo. Huwag mo kaming traidorin ngayon. Tama na. Tara na. Tigil ka diyan. Tigil. Clara, ano bang gusto mo? Tapos ka na ba? Gingi, Santos, maging tapat tayo. Ikaw lang ang adik sa gawaing bahay at kusang naglalaro ng libreng yaya. Pero iba ako, nagtatayo ako ng karera. Hindi ko kukunin ang lugar mo bilang geng. Santos, Bibi, Mendoza. Sobrang career-driven mo. Bihira yan. syempre, kasama ko si Enzo dahil matutulungan ko siyang umangat. Di tulad mo. Lalaki at kusina lang ang meron ka. Dahil ilang araw akong mag-aalaga sa tatay ko sa ospital. Ang oras at lakas ni Enzo. Iyon na ang bahala, Bibi. Mendoza. Gayon pa man. Mag-ingat ka, Bibi, Mendoza. Panatilihing profesional ang trabaho. Huwag kang magbuntis. Tandaan mong bumili ng kondom. Babayaran kita. Clara, anong ibig mong sabihin? Eksakto yung sinabi ko. Clara, ano bang sinasabi mo? Enzo. Dapat umasta ang ganda. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung hindi, kung mauwi ito sa korte, hindi ito maganda para sa iyo. Sang-ayon ka ba? Enzo, kung hindi mo kaya, huwag mong gawin. Kailangan mo bang hayaan na hiyain ako ng asawa mo? Sofia, makinig ka muna. Makinig sa ano? Na binayaran ako ng asawa mo para magserbisyo sa iyo? Sofia, umalis ka. Bigay mo ang card. Anong card? Ang mga hospital bills ni tatay, post-op care at pribadong kuwarto, at ang kanyang patuloy na rehab costs, wala ni isa ang nabayaran. Ngayon mo lang ito binabanggit? Ano pa bang magagawa ko? Asawa kita. Dahil gusto ni Direktor Santos na magmukhang isang mabuting manugang sa publiko. Kaya huwag mong gawin ng kalahati lang. Huwag mong ipilit. Extra card ko. Alam mo ang PIN. Sofia, Enzo. Walang kwenta ang guilt mo. Pero okay ang pera mo. Nasaan siya? Bakit hindi ka sinamahan ni Enzo?
May bigla ang urgent sa trabaho. Kailangan niyang magbiyahe. Bakit ngayon pa? Birthday ni Liza sa 2 araw. Babalik ba siya? Okay lang, tatay. Kung mas busy siya, mas secure kami ni Liza. Hindi iyan tulad mo. Gusto mo lagi si Enzo na makasama si Liza. Bakit nagbago? Natauhan ako. Hindi mo makukuha ang oras at pera niya. Tay, ang violin lesson ni Liza ay malapit nang matapos. Susunduin ko siya. Huwag mong sabihin kay Liza ang tungkol sa operasyon ko. Baka matakot siya. Nagets ko. See ya. See, okay si tatay. Tay, sa oras na ito, hindi ko hahayaang isakripisyo mo ang sarili mo para sa pera. Nay. Liza, Nay. Nay. Pinuri ako ng guro ko ngayon. bakit? Sabi niya, mas maganda ang pitch ko kaysa noong nakaraang linggo. At balang araw magtatanghal ako sa malaking entablado. Magaling, Liza. Ganga, Santos. Kianji, Santos. Liza ay talagang gifted. Maganda ang tenga at focus niya. Sa edad niya, ang ganyang konsentrasyon ay napakabihira. Lahat ng salamat sa iyo. Seryoso ako. Kung magpapatuloy siya sa pag-practice, malalampasan niya ang hobby classes. Sa tamang training, maaari siyang maging ang pinakabatang violinist sa bansa. Tama, Liza? Bibi, Garcia, may gusto akong pag-usapan. Nang seryoso. Ano iyon? Gusto kong bayaran ng buo ang 10 taon ng violin lessons ni Liza. 10 taon. Santos, mga leksyon ko baka hindi tumagal ng 10 taon. Ikaw ang pinagkakatiwalaan namin, hindi paaralan. Hindi ito tungkol paaralan. Kahit isara mo, mag-aaral pa rin si Liza sa iyo. Pero sobra na iyon. Bakit di ka usapin tatay niya dito? Ito ang bigay ng tatay ni Liza, isang pondo para sa edukasyon. Nanay. Pwede ba akong magpatuloy mag-aral ng violin parate? Siyempre, kung gusto mong matuto, titiyakin ni nanay na kaya mo. Balang araw magpe-perform ako sa pinakamalaking stage para sa'yo, nanay. Hihintayin ka ni nanay. Siya, kukunin ko siya. Sasanayin ko si Liza mag-isa at aalagaan ko siya. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng kaya ko. Liza, sinira ni nanay ang pangarap mo. Ngayon, gagawin ko itong totoo kahit ano pa man. Sige, huwag kang magalit. Bilhan kita ng bag para makabawi. Enzo, hindi ako bumababa sa pakikipag-away sa kanya. Kung iba iyon, sinira ka na sana. Oo, tama ka. Ang liit ng utak niya, paano siya makukumpara sa iyo? Huwag kang bumaba sa antas niya. Huwag kang magalit, okay? Gusto ko yung bag. Bilhin mo at patatawarin kita. Bilhin mo. Ito ay limited edition ng bagong season. Perpekto para sa kanya. Ibalot mo. I-charge mo. Sofia. Ang ospital. Si Clara ay sobrang lumampas. Tuturuan ko siya ng leksyon mamaya. Gagawin mo? Di siya tulad mo. Bakit ko gawin? Huwag mag-alala. Natauhan na siya. Di na siya maglalakas loob mag-eksena. Sana nga. Kung magpapanggap siyang legal na asawa para kasuklaman ako muli, hindi ko yon titiisin. Puro sigaw siya. Kapag nagdiborsyo na tayo, wala na siyang halaga. Iba ka. Pasensya na sir. Mababa ang balanse ninyo. Hindi ito makakapagproseso. Tinanggihan. May 2 milyong piso ito. Paano naging walang laman? Sir, wala pong laman ng account. Enzo, sabihin mong hindi mo bibilhin.
Imposibleng mawala ang 2 milyon. Siyempre gusto ko. Imposible. Clara. Nasa tawag si nanay. Clara, nasaan ang 2 milyon? Saan mo ginastos? Binayaran ko ang violin ni Liza. Niloloko mo ako? 2 milyon ang violin tuition? Sinasadya mo bang sayangin ang pera ko? 10 taon na binayad ko agad. 10? Sino nagsabi sa'yo? Dahil gusto mo akong manatiling DNG, Santos. Kailangan kong tiyakin ang kinabukasan ni Liza. Seguridad ang tawag mo diyan? Dahil hindi ka na uuwi o panoorin si Liza na lumaki. Kailangan kong magbayad para sa kinabukasan ni Liza. O uuwi ka na ba? At ikaw na ang magpalaki sa anak mo. Enzo. Tapos ka na ba? Kakausapin kita sa bahay. Gusto mo ng asawa sa bahay? May kabit? Hindi mo pwedeng makuha ang 2. Dahil ako ang humahawak sa pamilyang ito. Kailangan mong magbayad ng halaga. Liza. Magpaalam ka kay Bibi, Garcia. Oras na para umuwi. Paalam, Bibi Garcia. Paalam. Nanay, sa makalawang birthday ko, uuwi ba si tatay para sa birthday ko ngayong pagkakataon? Nagkaroon ng biglaang business trip si tatay. Baka hindi siya makauwi. May nanay ka naman. Pwede kitang isama para bumili ng paborito mong cake at mag-celebrate ng maaga. Ano sa tingin mo? Sige, sasama si nanay sa akin. Masaya rin ako. Ang bait mong bata. Tara na. So, nasaan ang bag ko? Sofia, baka hindi muna natin bilhin ang bag na ito. Wala akong masyadong pera ngayon. Ginastos ni Clara ang 2 milyon. Sa susunod, bibilhin ko talaga yan para sa'yo. Okay? Ayos lang. Hindi ko naman gusto ang pera mo. May trabaho ako at kaya kong kumita ng pera. Hindi ko kailangan ng susuporta sa akin. Hindi tulad ng iba na naghihintay lang ng bigay. Ganda. I-char mo sa car ko. Opo, ma'am. Ma'am, ang bag ninyo? Sofia, babawi ako sa'yo sa susunod. Sa susunod, kukunin natin ang latest. Pipiliin natin ang pinakamahal. Wag na, wala na yan. Sama mo akong bumili ng cake. Kaya mo naman yan, di ba? Oo naman. Kunin mo ang gusto mo. Cake lang ang kaya mong bilhin. Sofia, ako na ang magdala. Tuloy po. Masyadong matatamis lahat. Kumuha ka ng matcha. Ang galing mong makaalala. Alam mo namang mahilig ako sa matcha. Tatay, Nakakainis. Sana hindi na lang ako pumunta. tatay, ano pong ginagawa niyo sa bakery? Alam niyo bang kaarawan ko ngayon? Bumalik kayo mula sa biyahe para bilhan ako ng cake? Kakabalik ko lang. Pwede niyo po ba akong basahan ng kwento ngayong gabi at ako'y patulugin? Si, Direktor Santos. Meron tayong negosyong kailangan asikasuhin ngayon. Tandaan mo? Tatay, sino po ang babaeng ito? Enzo, ipakilala mo kami. katrabaho ko siya. Ano ang katrabaho? Katulad ba siya ni nanay? Uy, sweetie! Ako si Sofia. Ako ang pinakamahusay na kasosyo sa trabaho ng tatay mo. Hindi ako katulad ng nanay mo. Siya, sa bahay lang naglilinis at nagluluto. Pero ako, tinutulungan ko ang tatay mong umangat sa career. Hindi totoo yan. Ang nanay ko hindi lang naglilinis at nagluluto. May trabaho rin siya dati. Iniwan niya ito para sa tatay. At kung wala si nanay na nag-aalaga sa may sakit na lolo at lola, hindi magiging maganda ang career ng tatay.
Pero ano naman tungkol sa'yo, ma'am? Araw-araw ka bang kasama ng tatay ko kaya wala siyang oras para sa akin? Ang ganda naman niya. Inaasar ang asawa niya sa harap ng anak. Sobra na yon. Mukha siyang classy, pero siya ang nanggugulo ng pamilya. Nagpanggap ka work. Clara, paano mo pinalaki ang anak mo? Wala siyang asal. Ang katotohanan ang sinabi ng anak ko. Ikaw ang walang asal. Tama na. Tigil. Liza. Tatay, may urgent talagang trabaho na kailangan tapusin. Sa susunod. Tatay, hindi ko mamimiss ang susunod mong day, okay? Pero sinabi mo rin yan dati. Enzo, sasama ka? Nanay, bakit laging busy si tatay? Hindi na ba siya sasama sa akin muli? Huwag malungkot. Tatay di darating. 2 beses ako doon. Ngayon, bibili tayo ng 2 cake. Kakain tayo ng isa dito. Yung isa, pwede nating iuwi. Ngayong 1 beses lang. Oh. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Nay, gusto ko dito. Si Ito. Magandang pili. Sinta, pinakasariwa ito ngayon. Look. Enzo, simula ngayon, ipapakita ko kay Lisa na hindi ka karapat-dapat at hindi ka na magiging tatay niya. Mag-usap tayo. Tungkol sa bakery kahapon, medyo nag-init si Sofia. Sinabi mo iyon sa harap ng anak natin. Anong klaseng tatay ka? Kinausap ko na si Sofia kahapon. Pangako, hindi na mauulit. Pangako mo? Clara, alam kong nasasaktan ka. Hindi katulad mo si Sofia. Paano? Ayaw ni Sofia ng kasal o anak. Gusto niyang maging malaya. Hindi kami magtatagal. Atot, alam mo kung paano ito matatapos. Ang batang mag-asawa, sabay tumatanda. Tayo yon. Ano ako? Backup mo ba? Tapos nang maglaro, dito magretiro. Huwag mo naman gawing masama. Ano ba ang pangit ang mga salita o ang ginawa mo at Miss Sofia sa likod ko? Alam kong galit ka. Nagkamali nga ako. Utang ko sa iyo at Liza. Ito ang deal. Kung titigil ka na sa diborsyo, 30,000 dolyar bawat buwan. Bawat sentimo. Makukuha mo ang 30,000 piso buwan-buwan. Bawat sentimo. Stridasatnich? Sa kanya, katahimikan ko, dignidad ng aming pamilya. At ang kalayaan niyang manloko ay nagkakahalaga ng 30,000. Ngayon, mas maganda na. Buti, nagbago ka ng isip. Oo nga, isa pa. Itabi mo yung cake para sa akin. Nagkasundo na kami ni Sofia. Magre-resign na kami para magtayo ng medical device company. Startup? Oh, may R, D resources at connections ako. At si Sofia ay sales veteran ng mahigit 10 taon. Sama-sama, isa kaming powerhouse. Magtatayo kami ng malaking kumpanya. Lahat ito para sa'yo at kay Liza. Para bigyan ka ng ligtas hinaharap. Riskante ang mga startup. Kung gusto mong isugal ang kinabukasan mo sa negosyo, hindi kita pipigilan. Pero bata pa si Liza. Hindi niya kayang sumabay sa panganib na iyan kasama mo. Oh, oo, risky nga. Pero alam ko ang larangang ito ng lubos. Kung sasamantalahin namin ang tsansa, kikita kami ng mas malaki kaysa ngayon. Hindi ko alam ang takbo ng industriya mo, pero kailangan kong bigyan ng seguridad si Liza. Anong ibig mo? Kung desidido ka dito, hindi kita pipigilan. Pero may isang kondisyon. Ano yon? Ilagay ang lahat ng ating assets sa pangalan ni Liza. Lahat ng ating ari-arian ngayon, nakapangalan kay Liza. Kailan mo inihanda ang lahat ng ito? Kailangan ba ito? Oh. Kaya wala lang ang sinabi ko? Bakit ako nagtatayo ng negosyo? Hindi ba para magkaroon kayo ni Liza ng mas magandang buhay? Wala kang tiwala sa akin. Bakit kita pagtitiwalaan? Gusto mo isugal ang kinabukasan natin dito. Hindi kita pipigilan. Pero bata pa si Liza. Hindi niya kaya ang panganib na iyon.
bahay, ipon natin, at shares ng pondo. Lahat ng para kay Liza, kailangan munang ilipat. Malaki ito. Bakit hindi mo ako kinausap muna? Malaki din ang kumpanya ninyo ni Sofia. Napag-usapan mo ba iyon sa akin? Kakabili lang natin ng pangalawang bahay. Konti lang ang ipon natin. Anak ko si Liza. Ang nasa pangalan ni Liza ay atin pa rin hanggat kasal tayo. Anak ko rin siya. Okay lang sa akin na isecure ang future niya. Pirmahan mo na. Huwag mo itong isumbat sa akin mamaya. Hindi ba sinabi mo kanina na magkakatanda tayo? Nakuha na ang unang chip. Ayos ka na? Kapag tapos na ang papeles, magre-relax ako. Pwede tumulong ang assistant ko bukas. Hindi. Abogado at realtor ay nakaayos na. Ngayong hapon, Mabilis ka talaga. para kay Lisa ito. Kailangan ko. Mukhang para kay Liza, sumuko siya. Sige, magsisimula na ako ng negosyo ko. Good luck. Med bills ni tatay. Tuition ni Liza. Bahay ipon. Sa wakas, nabago ko ang tadhana ni na tatay at Liza. Ngayon, maniningil na ako. Hi, Enzo. Sofia. Congrats, Enzo. Hindi mura ang lugar na ito. Dapat magmukhang profesional ang bagong kumpanya. May magandang panlasa ang asawa ng boss. Aasa kami sa iyo na alagaan si G. Santos. Sige, magaling na team. Uunlad ang negosyo. Sana nga. Salamat sa araw na to. Marami pang trabaho ang darating. May pagsisisi ka, Enzo? Kasama kita, walang alala. Ayos ka lang? Siguro, pagod lang. Ayos lang ako. B, merkado, may sakit kayo? Baka buntis siya? Tara na, pumunta tayo sa ospital. Araw ng opening. Kalusugan muna. Mabuti ang paggaling sa pangkalahatan. Wala pang problema. Kita mo? Ayos lang ako. Doktor, kailan siya dapat bumalik para sa check-up? Sa unang 3 taon, tuwing 3-6 na buwan, huwag magpabaya. Di ko malilimutan. Clara, mabuti na talaga si tatay ngayon. Huwag kang masyado magpakahirap. Hindi ako kinakabahan. Ngayon, pinapakaba mo ako. Palagi kang ganyan. Sobrang sipag mo, mag-isa mong ginagawa ang lahat. Kung kaya ko, ayos lang. Dapat matatag ang mga babae. Si Enzo, Relax. Mabilis lang. Madali kang magsabi. Hindi ikaw ang magbubuntis. Baka tayo. Enzo, Tay, bakit ka nandito? Check-up ni tatay. Abortion ni Sofia Mercado. Pamilya, pumirma. abortion? Huwag kang tumitig. Tay. Dahan, tay. Hindi yan ang akala mo. Paliwanagan kita. Di. Ano yan? Enzo? Magpaliwanag ka. Pamilya, pumirma. May ibang pasyenteng naghihintay. Enzo. Pumirma. Clara. Tay. Tara na. Kaf, paano mo nagawa? Tara na. Clara. Pipirma ba ang pamilya? Darating. Clara. Sabi mo, walang kasal, walang anak. Puro ka kasi nungalingan. Pero ang bata ang aking hangganan. Gusto mo bang manatiling kasal? Dapat siguraduhin mong ipa-abort niya. Tay. Tay, huwag kayong magalit. Huminga.
Kay Enzo ba ang anak ng babaeng iyon? Opo, Kailan mo nalaman? ngayon, kasama kita. Nakita ko na. Yung pagtataksil niya? Alam ko na. May bagay na ganito kahalaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kakagaling mo lang sa operasyon. Ayaw kong mag-alala ka. Sino pa ba ang dapat ko pag-alalahanin? Huwag kang magalit. Hindi ngayon. Lagi kong inakala, si Enzo ay mabuti at mapagkakatiwalaan. Nabulag ako. Ipinagkatiwala kita sa bastard na iyon. Tay, hindi siya dapat isapanganib ang kalusugan mo. Hindi ako galit sa kanya. Galit ako sa sarili ko. Sinabi ko pa sa iyo na manatili ka sa kanya. Sinabi ko, huwag maging mababaw. Clara, pinigilan ba kita? Paano mo nasabi iyan? Lahat ng bahay na pag-aari ni Enzo, lahat ng pera niya ay kay Liza. Pagkatapos ng cooling off period, makukuha ko ang custody kay Liza. Lahat ng ari-arian mapupunta kay Liza. Wala siyang makukuha. Kaya, pinlano mo lahat. Tahimik ka ganito katagal para dito? Para dito? Hindi naman. Tay, dati akong nag-iisip. Kung niloko, dapat kang umalis agad para ingatan ang dangaw. Pero napagtanto ko na ang aking pagmamalaki hindi sapat para sa pangangalaga. O mga aralin ni Liza, hindi ko tiniis ito para makapaghiganti kay Enzo. Ginawa ko ito para protektahan ka. At si Liza, pinagkanulo ako ni Enzo. Kasalanan niya. Hindi ko hahayaan pagkakamali ni Enzo na magdusa ang pamilya natin. Clara, dahil pinlano mo na lahat, wala na akong ibang sasabihin. Pero tandaan mo, nandito si Tay. Tutulungan kita, Salamat, Tay. pero mangako ka sa akin, kung ano man ang mangyari mula ngayon, huwag mong harapin mag-isa. Napopoot tayo kung kailangan, at lumalayo kung kailangan. Alam ko. Kaya, hindi ko sila papakawalan madali. Tay, pupunta ako sa isang lugar ngayon. Saan? Opisina ni Enzo. Hi, sino po ang hinahanap ninyo? Enzo, Wala po ang boss ngayon. Wala rin ang asawa niya. Pwede ninyong iwan ang numero ninyo at sasabihin ko sa kanya kapag bumalik siya. alam kong wala siya. At hindi ko kailangan ang numero niya. See ya. Ako si Clara Valerio, asawang legal ni Enzo Santos. Genige. Santos? Pakisabi ito kay Enzo at Sofia ng eksakto. Kung sila man ay magkakaroon ng isa pang anak, hindi ko ito palalampasin. Ito, ang isa kong kondisyon para hayaan ko sila. Mahilig si Sofia magpanggap na isang malakas at independiyenteng babae, kaya gigibain ko ang imaheng iyon sa harap ng lahat. Hello? Asawa ng boss. Nandito si Gang. Santos. Sino yan? Sabi niya siya raw ang legal na asawa ni G. Santos. Kaya si Bebe. Merkado. Sabing, baby ni Ging. Santos, gustahan tayo pumunta si Bibi. Merkado sa ospital para magpa-abort. Tigil siya. Ging. Santos. Teka. Ano na, Kausapin ka ni Bibi. Merkado. wala akong sasabihin sa kanya. Pero, bigyan siya ng mensahe para sa akin. Ingat ka. Ano sabi niya? Sabi niya ikaw at si Enzo ay dapat mag-ingat. Clara. Clara, ganda mo. Bakit ka nandito sa kumpanya ko? Sa tingin mo ba, sa pagpapahaba ng diborsyo, magagawa mong umasta na parang legal na asawa? Nagpapatakbo ng kasal na walang pag-ibig? Hindi ka ba naaawa? Kaya kong paalisin siya sa inyong dalawa sa isang pitik ng daliri ko. Kontrolin mo siya. Huling babala. Hindi ka lumalaban, ngunit ngayon. Tingnan natin kung ipaglalaban mo ito. Na-text mo siya ngayon? Baliw ka ba?
Bakit siya nag-eskandalo? Bakit niya sinabi lahat iyon sa harap ng receptionist? Mali ba siya? Sumumbong lang siya? Lumapit ka sa akin, Enzo. Kanino ka pumanig? Sofia, tama na. Naging matiyaga na siya. Matiyaga? Matiyaga siya? Nasa ospital ako at bigla siyang pumasok sa opisina. Natatakot ako sa masasamang chismis, kaya hindi ako maaaring manatili doon. At siya pa, ang matiyaga? Di ba? Maaari niyang ilantad ito sa mga kliyente, ngunit hindi niya ginawa. Hindi siya tumawag ng pulis o nag-post online. Ayaw lang niya. May anak ako. Anak? Sinabi mong lalaki ang baby natin? Sinabi mo walang kasal, walang anak. Hindi dapat siya umiral. Ulitin mo iyan. Hindi iyon ang sinasabi ko. Ano ang ibig mong sabihin? Enzo, nagpa-abort ako para sa'yo. At ngayon ikaw pumapanig kay Clara? Di ba? Wala akong pinapanigan. Lahat ng sinasabi mo depensa sa kanya. Legal pa rin siyang asawa ko. Bago pa lang ang kumpanya. Walang matutulungan ang eskandalo. Kanino masama? Ikaw? Huwag kang maging walang katwiran. Nagsisisi ka? Di, Oo nga. Nagsisisi ka. Hindi mo ba gustong bumalik kay Clara? Wala sagot? dahil kahit anong sabihin ko, hindi ka makikinig. Kasi guilty ka. Sabihin mo. Sabihin mong ayaw mo siyang balikan. Sabihin mo. Sabihin mo. Pwede bang ihinto mo ang pagdadamay kay Clara sa lahat? Kung balewalain ko siya, mawawala siya? Tuwing weekend, pinupuntahan mo ang anak mo. Binibigyan ka ni Clara ng tubig? Akala mo mabait at maamo siya? At gusto mo na naman siya? Anak ko si Liza. Bakit bawal bisitahin siya? Ang problema, lumalambot ka lagi kapag pumupunta ka. Enzo, kasama mo ako ngayon. Kung maglakas loob kang bumalik, pababayarin kita. Sofia, hindi ka ganyan dati. Hindi mo sinabi, naiiwan mo siya at pakakasalan ako. Hindi rin ako nagpalaglag ng bata mo dati. Okay, alam kong nasasaktan ka. Huwag na tayong mag-away ngayon. Ngayon, kailangan mong magpahinga. Matulog ka. Mag-uusap tayo bukas. Huwag kang umalis. Hindi. Ospital. Sofia, masyadong padalos-dalos. Nagpasya na ako. Simula ngayon, buwan ng gastos. Tataas mula 30 hanggang 60,000. Mga klase ni Liza, mga check-up ni tatay, at mga gastos sa bahay. Tems, Simula ngayon, huwag kang pumasok. Si Sofia, bagong opera, hindi pa siya matatag. Kung magkita kayo, magiging awkward. takot kang mapahiya siya. O takot. Malaman nila na hindi siya asawa ng boss. Clara, huwag sabihin yan. Tinatawag siya ng front desk na asawa ng boss. Ganoon din ang mga kliyente. Tapos, ako, ang legal na asawa niya. Pumupunta at pinapahiya siya. 60,000 kada buwan para hindi ko ilantad ang kanyang peking pagkatao. Clara, huwag kang malupit. Mas malupit ang katotohanan. Gawin mo lang para kay Liza. Nagsisimula pa lang ang kumpanya. Huwag mong gawing pangit. Ililipat ko ito sa tamang oras. Gastusin mo kung ano gusto mo. Bayad sa unang araw. Isulat mo, Kontrata rin? nag-umpisa kayo ni Sofia ng kumpanya. Kaya dapat alam mo mga pangakong bibig. Walang saysay. 60,000 kada buwan para sa gastos ni Liza, gastos sa bahay, at rehab ni tatay. Isang araw na late, void ang kasunduan. Ano ang kahulugan ng void? Gagamitin ko ang legal na paraan, kasama ang pagsabi sa kumpanya mo, at maghain ng diborsyo. Banta? Deal. Hindi. Okay. Umalis ka na. Clara, kailangan ba nating magtapos ng ganito? Ikaw ang gumawa sa atin ng ganito.
Go. Clara, makinig ka. Binili ko at binayaran ang pwesto mo bilang asawa ni Enzo. Mula ngayon, huwag kang pumasok sa opisina. At kung wala ang pahintulot ko, huwag mong hayaang umuwi si Enzo. Ano pa? Tigilan mo na ang pag-arte. Tingnan mo, hindi ba nakakaawa? 60,000 sa unang araw. Huwag malate. Relax. Mayaman ako. Oka. Clara, huwag magyabang. Kasama ko si Enzo. Akin din ang puso niya. Pagkuha ng pera ko ay pag-amin mo ng pagkatalo. Sofia, Ano? 60,000 bawat buwan. 60K para sa isang ganda. Mura lang. Libing inaaraw na lang. Enzo. Masasaya mong araw. Ay matatapos na. Nanay. Pinuri ako ni Bibi Garcia ngayon. Inilagay niya ako sa citywide paligsahan sa violin. Ang galing ni Liza. Siyempre, balang araw lalaro ako sa mas malalaking stage para sa'yo, nanay, para kay Bibi Garcia at marami pang iba. Oh, Nanay, kung hindi na uuwi si tatay, masaya pa rin tayo. Kama? Oh. Talaga? syempre. Si nanay ay lagi kang kasama. Magpra-practice ako ng violin kasama mo at nandyan ako. Kukunin natin ang paborito mong cupcakes at dadalahin kita sa malayong lugar. Mananatili ako sa'yo, nanay. Ang galing mo. Pagod na yon? Nandito! Tita Oring? Laro ka. Kakausapin ko si nanay. Eto, kontrata ng bagong proyekto ni Enzo. Pina-check ko, kakaiba ang specs. Tingnan mo. Mali ito. Masyadong tight ang tolerances, pero masyadong broad ang use cases. Anong ibig sabihin? Gumagawa sila ng test gear para sa medical devices. Kailangan nito ang import-grade precision. Pero ang kontraktor na ito ay gumawa lang ng basic supply parts. Ang precision ng equipment nito at hindi sapat ang quality controls para dito. Paano ito napalampas ni Enzo? Nasa sales siya. Kilala niya ang clients at channels, pero hindi ang specs na ito. 4 na milyong pisong deal. 8 milyong multa. Din, araw na delivery. Hindi ba yan bitag? Oh, Babalain mo ba si Enzo? ang negosyo ay risky. Alam nating lahat yan. Kahit babalain ko si Enzo, malamang hindi siya makikinig. Totoo, sila ni Sofia ay nasa tuktok. Malabong makinig siya. Tiyak na hindi siya. Pero kung magkamali ang proyektong ito, malalagay sa matinding gulo ang kumpanya nila. Hindi sila, di ba? Maaari. Desperado si Sofia na manalo. Sikapin pa, mas matalo. Paano mo alam? Dahil hindi pera ang pinakakinakatakutan nila. Ano? Baka isipin ni Enzo na mas mababa siya sa akin. Manood ka lang, ang kumpanya nila ay malapit ng bumagsak. Tingin, ang bago kong proyektong deal, worth 4 na milyong piso. Enzo, sinabi ko sa'yo, ako lang ang makakatulong sa'yo. Kailangan ng mataas na precision ang mga ito. Nag-research ka ba sa kanila? Kaya ba nating gawin sila ngayon? Kung binabayaran nila tayo, syempre, kaya natin silang gawin. Narinig ko si Gian. Santos ay dating lab researcher. Ang technical specs na ito, maiintindihan niya iyon. Bakit hindi siya tanungin? May bahay siya. Ano ang alam niya? Hindi natin matatanggap ang order na ito. Bakit hindi? Ang kasalukuyang supplier natin ay hindi kayang tuparin ang mga specs. Bakit hindi mo ako tinanong bago mo ito kinuha? Ang produksyon ay trabaho mo. Akin ang pagkuha ng deal. Sofia, pakinggan mo ako. Hindi ordinaryong piyesa ang mga ito. Kung ang isang pangunahing piyesa ay lampas sa tolerance, kahit ang basic na equipment ay magbibigay ng maling resulta ng test. Tigilan mo na ang pagdadahilan. Ano kung bago pa lang tayo dito? Startup tayo. Anong deal ang hindi natin kinailangang labanan? Hindi ito tungkol sa pagsisikap. Nakita mo ang kontrata, 8 milyong dolyar na penalty, 10 araw na deadline. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung makukuha natin ang project na ito,
Magkakaroon tayo ng cash flow ngayong quarter. Paano kung mabigo tayo? Hindi ka pa nagsisimula, pero umaasa ka ng mabibigo? May sinabi ba si Clara sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ni Clara dito? Paano siya hindi kasali? Akala niya dahil nakakita siya ng ilang lab machines, naiintindihan na niya ang negosyo. Ito ang kumpanya natin. Ano ang alam niya? Huwag mo siyang isali. Ikaw ang nagkukumpara sa amin. Pinirmahan ko na ang kontrata. 8 milyon na damages. Harapin mo. Ano ang ginawa mo? Pinirmahan. Oh, Sobra ka na. Ano ang mga kahihinatnan? sinusubukan kong iligtas ang kumpanyang ito. G. Santos, masyadong mapanganib ang project na ito. Pinirmahan na. Ano ang magagawa natin? Pumunta sa pabrika. Bayaran sila para gamitin ang pinakamahusay nilang equipment. Kung kinakailangan, babaguhin natin ang ulat ng pagsusuri sa kalidad. Ihatid muna. Ges Santos, illegal iyan. Hindi ko alam. Kaya, ikaw ang sumagot sa 8 milyong penalty. Opposite. Opposite. Ang mga bahaging ito ng kagamitan ay may malawakang depekto. Tumigil na ang ospital namin sa paggamit ng mga ito. Kailangan namin ng plano ng pag-aayos ngayon. Pero pumasa sila sa mga pagsusuri ng pabrika namin. Baka nasira sila sa biyahe. Ma'am, gusto namin ng resulta. Walang dahilan. Kita mo? Sabi ko sa'yo, masyadong mahigpit ang deadline. Hindi namin kaya. Pero ikaw, pumirma pa rin sa kontrata. Sino ang nagdala ng kliyenteng ito? Kung wala ako, paano tayo kikita? Ngayon may problema. Kasalanan ko lahat, di ba? G. Santos, tumigil ang ilang matagal ng kliyente. Nagalok ng mas mababang presyo ang mga karibal at on-site support. Anong nangyari? Pagkatapos ng lahat ng taon, hindi sila pwedeng basta na lang umalis. Binago mo ang patakaran sa rebate nang hindi mo sinabi sa kanila. Galit na galit ang mga kliyente. Binalaan kita. Ang mga matagal ng kliyente, hindi pwedeng pisilin. Walang cost cuts, walang profit. Hindi ka nagbabawas ng gastos. Pinaputol mo ang ugnayan ko sa mga kliyente. Sigilan mo na ang tawaging iyong mga kliyente. Hindi lang sa iyo ang kumpanyang ito. Hindi lang sa akin ang kumpanyang ito. Ang bahay mo ay sa iyo lang. Nasa trabaho tayo, usapang negosyo. Ngayon gusto mong mag-usap ng negosyo? Umuwi ka kay Liza noong weekend? Bakit hindi mahalaga ang trabaho noon? Umalis ka. Lumabas. Hindi, Sofia. Kailan ka naging ganito? Nasa gulo ang kumpanya. Dapat nating ayusin ito, hindi ang mag-away. Ngayon gusto mong ayusin? Hindi ba sinabi ko sa iyo kung gaano kahalaga ang kliyenteng ito? Ang unang naisip mo ay na hindi ako makakapantay kay Clara, di ba? Bakit mo dinadamay si Clara? Ano ang kinalaman ng lahat ng ito kay Clara? Siyempre, may kinalaman. Isang may bahay lang siya. Nasa bahay lang siya. At tinatawag mo siyang makatwiran. Ako? Ako ang kumukuha ng mga kliyente mo. Ako ang nagpapatakbo ng kumpanya mo. Ngayong may problema, pabaya ako, walang alam at nakakasagabal lang. Pero ang proyektong ito ay isa na pinilit mo. Ginawa ko ito para sa kumpanya. Enzo, nalugi tayo. Nawala rin ang pera ko. Eh ano? Ano ang gusto mo? Gusto kong hiwalayan mo si Clara. Pakasalan mo ako. Ikaw ang nagsabing walang kasal, walang anak, walang tali sa pamilya. Pero sabi mo masama ang kasal mo at hihiwalay ka rin. Hindi mo ba naisip na maganda na ito? Asawa mo at anak mo doon, ako at ang kumpanya dito. Nakukuha mo pareho? Ayan na, Mali ba ako? magulo na ang kumpanya. Huwag mo nang palalain. Gusto ko ng singsing. Problema ba?
G. Santos, Bibi, Mercado, pasensya na. Sabihin, Huli ang bayad ngayong buwan. Kailangan ng pera ng kliyente. Pero ang pondo natin ay hindi sapat sa lahat ng gastos. magkano ang kulang? Sahod plus minimum ng supplier, 800,000 dolyar na kulang. Wala ba tayong darating na bayad mula sa dating kliyente? Isang kalaban umagaw sa kliyenteng iyon. Malinaw nilang sinabi na hihinto muna sila sa negosyo natin. Unahin ang sahod. Pero monthly, nagpapadala kami ng 60,000 para sa gastusin sa unang araw. Tigil bayad. Hindi. Kailangan. Kulang ang pera ngayon. Kung hindi natin, mag-iingay si Clara dito at pagtatawanan tayo. Bibi, Mercado, kung patuloy tayo magbayad, baka walang sahod sa susunod na buwan. Kunin mo sa sahod ko. Ma'am, Sabi ko, kunin mo sa sahod ko. Ipadala mo sa kanya. Ipadala mo. Sofia, hindi na. Kailangan ko. Ano? Hindi ako welcome? Pasok. Ingat sa mga kapitbahay. Wow. Ang ganda ng lugar. Uy, herbal tea. Alam mo kung paano mabuhay. Sabihin mo na, 600 piso kada buwan, on time. May lessons, ang bata. May alaga si tatay. Walang asawang aalagaan. Walang kalat na lilinisin. pinili mong bayaran ako. Pinili? Huwag ka nang magpanggap. Sabi mo hindi ka lalaban. Sabi mo may class ka. Ikaw ang pinakamalupit sa lahat. Iniingatan ko ang anak ko at sarili ko. Si, ginagamit mo si Enzo na ATM tapos magpanggap ka. Si Enzo ang ama ni Liza. Pagsuporta sa kanyang anak ay tungkulin niya. At ako? Tinulungan ko siya magsimula. Inaliw ko ang clients. Uminom kasama nila. Paano naman ang mga ipon at contacts ko na invest? Ha? Yan ay usapan yung dalawa. Hindi ko problema yan. Ha? Hindi mo problema? Ang 60,000 piso na nakukuha mo kada buwan ay galing na sa sahod ko. Kung gayon, hanapin mo si Enzo. Tigilan mo na ang pagpapanggap na inosente kung hindi ka sumugod sa opisina ko at kung hindi mo ginamit ang asawa card. Babayaran ka ba niya? Hindi ako gumagawa ng eksena. Binabalaan kita. Kasal ka pa. Nagtatago ka sa sertipiko na iyan? Kinikilala ito ng batas. Bakit hindi gamitin? Sa wakas namin mo na. Sadyang inaantala mo ang diborsyo. Gusto mo lang ubusin ang pera namin. Ayaw ni Enzo ng diborsyo. Maling target. Ayaw niya ng hiwalayan. Hindi mo siya bibitawan. Hindi ba kontra ka sa kasal? Kung ayaw mo sa kasal, bakit apura? Nagbabago ang tao. Baka gusto ko ang kasal o wala akong makukuha kung wala ito. Wala kang karapatan sa kahit piso. Sa iyo at kay Enzo ang utang ng kumpanya. Ang ari-arian ng mag-asawa ay sa amin. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging giing. Santos, Imposible. sa abogado ka. Kadiri. Noong inagaw mo ang asawa ko, hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Ano ang ginagawa mo? Hey, Ano iyon? Enzo. Nasa bahay ako ni Clara. Pumunta ka rito sa 20 minuto. Gusto kong mag-usap. Bakit mo siya pinuntahan? Sofia, huwag mong gawin ito. 19 minuto. Ayusin natin ito ngayon. Sabi mo wala akong karapatan. Kita? Ngayong gabi, bibigyan niya ako ng karapatan. Lasing ka. Hindi ako lasing. Sino mang matino ay hindi susugal sa kanyang kasal. Pareho sa iyo, ipinusta mo ang iyong kasal sa kanyang pera at pagtakas. Pinusta ko ang kinabukasan ko at ng anak ko. Ha!
Huwag kang magpanggap na marangal. Ikaw ang pinakamatuso. Alam mong takot siya sa drama sa trabaho. Alam mong mahalaga sa kanya ang itsura niya. Kaya unti-unti, kinuha mo lahat ng pera. Kung alam mo iyon, bakit mo siya binayaran? Mas matuso ka sa akin. Maliban, pinusta mo ang kanyang kinabukasan. Ang gusto ko lang ay kung ano ang meron siya ngayon. Sofia. Bakit ka nandito? Bumaba ka. Umuwi na tayo. Bumalik? Saan? Sa kumpanya nating halos bangkarote? O sa luxury condo na inuupahan mo para sa akin? Huwag kang magpakabaliw. Baliw? Pinatawag kita dito ngayon. Gusto kitang tanungin, sa harap ng asawa mo, handa na akong pakasalan ka ngayon. Kaya, kailan kayo ng asawa mo? Matatapos ang diborsyo para mapakasalan mo ako? Hindi ba okay na tayo sa ganito? Sira ka. Panalo ka pa rin. Nagpapanggap kang masayang pamilya sa bahay, habang ako ang iyong munting ganda dito, lumalaban para sa'yo. Galing, no? Buti ka pa. Sofia, lasing ka. Sa bahay na tayo mag-usap. Tara, bumaba ka. Hindi ako lasing. Hindi pa ako naging ganito katino. Nasa bahay lang siya kada buwan. Walang ginagawa at nakakakuha ng 60,000 piso. Ako naman, pinapatakbo ko ang kumpanya mo. Inaaliw ang mga kliyente mo. Pinalaglag ko ang baby mo. Ano ako sa iyo? Tumigil ka. Bakit ba? Gusto ko ng sagot ngayon. Pakakasalan mo ba ako? Hindi ngayon ang tamang oras. Kailan ang tamang oras? Sobrang gulo ng kumpanya ngayon. Hindi pa nalulutas ang settlement ng kliyente. Kung magdiborsyo ako ngayon, assets, utang, PR, lalo lang gugulo. Hindi yan ang problema. Gusto mong manatili. Sofia, lumayo ka. Panoorin mo? Ligawan mo ako. Ngayon. Ngayon, bilis. Tigil! Nararapat lang sa akin? Ako nagbabayad sa asawa at anak mo. Ako sumasalo ng kumpanya mo. Pinalalaglag ko baby mo. At wala akong natatanggap na pangako. Hindi naman sa ayaw kong mag-commit. Masamang timing lang. Kailan ang magandang timing? 1 buwan? 3 buwan? O hanggang iwan ka ni Clara ng tuluyan? Clara. Alam mo lagi na hindi niya ako pakakasalan, di ba? Ang alam ko lang, lalaki mong ninakaw, di mapagkakatiwalaan. Sofia, lasing ka. Tigilan mo na ang eksena. Tinulungan kita. Namit ko clients mo. Uminom para sa'yo. Uminom hanggang dumugo. Noong uminom hanggang dumugo, tinawag mo akong girl boss. Sinabi mong mahal mo ako. Sinabi mong mahal mo ako. Pakasalan mo ko. At ako ang nag-eksena? Tulog si Liza. Ilabas mo yan. Umuwi ka na kasama ko. Enzo. May plano ka bang pakasalan ako? Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo? Hindi ngayon ang oras. Hanggang kailan mo gagamitin ang dahilan na iyan? Halos wala na ang kumpanya. Huwag mo akong pilitin. Ako? Pinipilit ka niya. Humingi siya ng 60 grand kada buwan. Binayaran mo para sa violin lessons ng anak niya. Alaga sa tatay niya. Yung mag-ina, nakaupo sa bahay, kumakain ng cake, nanonood ng TV. Bakit ako ang magbabayad? Ano? Hindi mo na kayang bilhin ang status mo pa? Tahimik. 60 grand kada buwan. Ikaw mismo ang nagsabi para bilhin ang titulo ng legal na asawa. Ngayon, wala ka ng pera, kaya dito ka nalasing. Utang sa akin ni Enzo. Kaya habulin mo siya. Bakit dito ka nag-i-eksena? Enzo. Kayo dalawa ay nagtutulungan para lokohin ako, hindi ba? Ha? Ibalik pera ko. Ibalik kabataan ko. Ibalik anak ko. Kumalma ka. Hindi ko kaya. Nag-work ako sa gabi, uminom hanggang sumuka, nasira ang tiyan ko at nawala ang regla ko.
saan napunta ang pera ko. Ha? 60 grand bawat isa sa account ng asawa mo. Bawat point 60,000 na bayad napunta sa account ng asawa mo. Ikaw ang nagsabi na magbabayad ka para makipaghiwalay at sinabihan akong huwag umuwi. Nalugi tayo at ako ang sinisisi mo? Kasalanan ko ba? Ikaw ang nag-approve ng production line at ikaw ang nagpalayas ng kliyente? Ikinakalakas mo akong sisihin dahil sa mga kliyente? Kung hindi mo tinanggap yung walang kwentang order ng ospital, nalugi ba tayo ng ganito? Binawasan mo ang rebate, kaya umalis ang mga loyal na kliyente. Huwag mong banggitin yung mga dati. Nasira na ang kumpanya at dahil lahat yan sa'yo. Ikaw ay isang mapilit na munting ganda. Sinaktan mo ako? Oo, ginawa ko. Oo, sinaktan kita. Go! Basagin mo. Sige, patayin ako. Tigil. Ipaliwanag mo ito. Ngayon, kung mabagsak ang kumpanya, ano na ako? Ano na ang reputasyon ko? Ang imahe mo, pumunta ka rito na lasing, humihingi ng kasal. Anong reputasyon? Sa iba, ito ang bahay mo. Oo, hindi pa kami diborsiyado ni Clara. Kaya ako ang tagalabas? Sa wakas inamin mo na. Hindi ko sinabi yan. Pero yan ang ibig mong sabihin. Sofia, tigil. Baliw. Baliw ka. Nabaliw ako. Pinaikot mo ang isip ko. Ganda. Puro ka kasinungalingan sa akin. Ikaw, mamatay ka. Papatayin mo ako? Tama ka diyan. Mas mabuti pang patay ka. Tigilan nyo na yan. Enzo, ilabas mo siya. Hindi mo nakikita na baliw siya. Baliw ako! Baliw ka! Enzo! Anong nangyayari sa loob? Sinungaling ka. Sinabi mo na didiborsyuhin siya. Narinig ko ang kalabog. Sinabi mo sa akin na yaya lang siya. At babangon ang kumpanya. Hello, papuntahin ang pulis. Clara, anong ginagawa mo? May pumasok na nagsimula ng away. May nasaktan na. Kailangan mo bang mag-eskandalo? Ako ba ang may gawa nito? Pulis! Ang may bahay ba ang tumawag? Clara, masaya ka na? Ayoko lang na ang bahay ko ay maging inyong labanan. Clara. Ang sama mo. Di gaya ninyong dalawa. Clara, hayaan mo ang mga pulis sa baba, okay? Pwede ko siyang dalhin ngayon. Uli, Kayo dalawa, sumama sa amin para mag-ulat? BB Villanueva, kailangan ninyo kaming samahan at ipaliwanag ang nangyari. pananagutin ko kayo para sa pinsala sa property at pagkalugi dulot ng gulo sa buhay pamilya ko. Medyo alam na namin ang nangyari. Ayusin ang mga alitan ng mahinahon. Huwag makipag-away sa bahay ng iba. Huwag kapag may bata. Nakakasira iyon. Alam na. Umuwi na? Clara. Happy ka na? Hindi naman. Maingay lang naman. Kamakailan. Pinangangasiwaan ko ang ating pagbebenta ng equity at ari-arian. Kaunti lang ang ari-arian. Ang renta at deposito ng opisina ay nawala. Ang kagamitan ay halos wala ng halaga. Sabi nila, "Huh?" Kahit baboy, lumilipad sa malakas na hangin. Aminado ako. Kami, ni Sofia, ay hindi gaanong kaya tulad ng akala namin. Clara, pasensya na. Noong una, ako mismo ang kumita. Ngayon, ako mismo ang nawala. Sayang. Liza, Klase.
Dinadala mo pa rin siya kay Bibi. Garcia? Kapag natapos na ang trabaho, uwi ako. Ihahatid ko si Liza sa practice. Pupunta rin ako sa check-up ni tatay. Sofia, naipaliwanag ko na lahat sa kanya. Tungkol saan? Wala na kami ng tuluyan. Clara, alam kong masama ako nitong mga nakaraan. Tinatanggap ko na mawala ang kumpanya. Kailangan ng pagbagsak. Para malaman kung sino talaga ang pinakamahalaga sa iyo. Kaya. Gusto kong umuwi. Magbabayad ako sa inyo ni Liza. Hindi naman lahat masama ang mawala ito. Kahit papaano, mas marami akong oras para sa pamilya natin. Mabuti na lang inilipat ko ang ating mga ari-arian sa pangalan ni Liza. Tayong tatlo ay maaari pa ring mamuhay ng maganda ng sama-sama. Iyan ang tinatawag mong solusyon. Hindi ba? Ano ito? Tapos na ang paghihintay sa diborsyo. Diborsyo na tayo. Hindi mo ito kinansela? Oh, Hindi. Nasa problema na ang kumpanya. Naghiwalay na rin kami ni Sofia. Bakit pinipilit mo pa ang diborsyo? hindi mo naman akala na pagkatapos mong kasama si Sofia ay paulit-ulit akong pinahiya at tinapakan ang aking dignidad. Maghihintay pa rin ako sa bahay para bumalik kang gumagapang. Sa tingin mo ba, Pero kamakailan, hindi mo rin ginawa yun. ano naman sa kamakailan? Kamakailan, hindi ka man lang nagbanggit ng diborsyo. Tingnan mo, tuwing umuuwi ako, hindi mo ako pinalayas. Hindi rin ako pinalayas ni Liza o ni tatay. Hindi ba tayo pa rin naging parang isang pamilya? Mula nang lokohin mo ako, sa paningin ko, hindi ka na naging asawa ko. Clara, Dahil lang tumahimik ako, hindi ibig sabihin na hindi ako nandidiri. Tingnan mo ang kasunduan. Kunin mo ang sertipiko ng diborsyo. anong ibig mong sabihin? Walang mga ari-arian na mag-asawa. Niloloko mo ba ako, Clara? Ha? Anong nangyari sa pera na inilipat ko sa'yo? Mahigit 10 milyon. At ang 2 bahay? Bago ka lumipat kasama si Sofia at nagtayo ng kumpanya, lahat ng ari-arian ng pamilya natin ay nailipat na sa pangalan ni Liza. Ikaw mismo ang pumayag. Pinirmahan mo ito ng itim at puti. Ginawa ko lang yun para kumalma ka. Iyon ang mga ari-arian ng pamilya natin. Malinaw ang mga legal na dokumento. Regalo ito kay Liza. Ang ari-arian ng bata ay hindi nahahati sa diborsyo. Kaya pala sa lahat ng oras nagpapanggap ka lang. Hindi arte. Kaligtasan. Kaligtasan? Pinagtiis mo ako kay Sofia, inubos ang pera ko at pinalayo si Liza sa akin. Pinalayo mo si Liza sa akin. Clara, kailan ka naging napakatuso? Malapit malayo. Kasal tayo. Nandaya ka. Pinagtiis mo ako kay Sofia. Hinayaan mo siyang hiyain ako. Nang paulit-ulit, huwag mo akong sisihin para iligtas sarili ko. Isang pagkakamali lang na nagagawa ng bawat lalaki sa mundo. Huwag magsalita para sa lalaki. Pinili mong. Ipinagkanulo mo ako sa ating kasal. Nambola ka kay Sofia sa harap ng ating anak. Binili ang pangako ko gamit ang pera. Kaya ngayon, natalo ka. Bakit ko ililigtas ang mukha mo? So, akin ang custody ni Liza. Magbayad ng child support buwanan. Visitation sumusunod sa batas. Pero isang kondisyon, hindi mo siya pwedeng isama para makita si Sofia. Hindi kasama si Sofia. Gusto mo akong walang pera? At kunin pa ang anak natin? Iniwan mo siya. Si Liza ang iniwan mo. I can pay. Aayusin ko ito. Hindi na ako magloloko. Mananatili ako sa bahay. Maging mabuting ama. Ihahatid ko si Liza sa violin. Dadalo ako sa parent-teacher meetings at lahat ng school event. Aalagaan ko pa ang tatay mo. Huli na. Hindi pa. Clara, alam kong mali ako. Wala na ang kumpanya ko at si Sofia. Matapos ang lahat ng mga taong ito, hindi mo ito magagawa. Hindi ka nagsisisi. Wala ka ng pagpipilian. Binalak mo ito ng maaga? Pagbagsak ko?
Para ako mamanhik? Hinintay ko ang panahon ng diborsyo. Niloko mo ang bahay at pera ko. Tapos, pirmahan mo kapalaran ko? Ayoko. Hindi ako pipirma. Managinip ka, Clara. Clara, pakinggan mo ako. Kumukuha ako ng abogado. Wala kang makukuha kahit piso. Bahala ka. Hintayin mo lang. Lahat ito ay pag-aari ng mag-asawa. Gusto kong hatiin muli. Ang mga ari-arian sa pangalan ng anak ninyo para matawag itong panloloko sa paglilipat, kailangan po namin ng ebidensya. Pero pumirma kayo sa kasunduan sa paglilipat at pumayag na ilipat ito sa pangalan ng anak ninyo. Hindi po iyon magiging madali. Pinaghirapan ko ang bawat piso. Kung mapapatunayan ninyo na gumawa siya ng panloloko sa paglilipat ng pag-aari ng mag-asawa, maaari po kayong mag-claim. Saka mo siya kasuhan. Pipilitin ko siyang ibalik yan. Bawat piso. Bibi, Villanueva, legal notice po. Salamat po. Enzo. Sige, kasuhan mo. Akala mo hindi ako handa. Enzo, kung gusto, isuwi mo ako. Akala mo hindi ako handa. Hayaan mo na sila. Mag-away sila. Kung hindi magbabayad si Enzo ng 8 milyon, kailangan niyang pekein ang inspection report. Kaya pandaraya yan, hindi breach. Kabayaran yan. Kailangan kong makuha ang peke niyang inspection report. Ang leverage na yan. Kayang ilibing tuluyan siya. Madali yan. Kukunin ko yan. Paano mo nakuha ang pekeng yan? Limot mo, dati akong medical lab technician. Alam ko ang equipment at medical testing. Mas alam ko kaysa sa inyo mga sales rep na nagwiwine at din. Nga, Kaya pala alam mo na? alam ko na delikado iyon. Pinirmahan ni Sofia. Inaprubahan mo ang shipping. Hindi kita pinagawa ng pekeng report. Clara, ano ang gusto mo? Patunay na niloko mo ako. Police reports, transfers, at ang violations ng kumpanya mo. Ini-back up ko lahat. Sa tingin mo itong ebidensya? Tatakutin ako? Sige, subukan mo ako. Ginagarantiya ko ito sa'yo. Ang peking inspection report na ito ay malapit nang mapunta sa mga kliyente mo at sa mga regulator. At ang mawawala sa iyo hindi lang pera. Panalo ka. Binabawi ko ang kaso ko. Pero hindi ako papayag sa diborsyo. Diborsyo? Hindi mo desisyon. Napag-alaman ng hukuman sina Clara Valerio at Enzo Santos ay nabigo ang kanilang kasal. Ang mediation ay nabigo. Si Clara Valerio ay diborsyado kay Enzo Santos. Ang kanilang anak na si Liza ay maninirahan kay Clara. Si Enzo Santos ay magbibigay ng sustento. Ari-arian. Pareho silang sumasang-ayon na huwag hatiin ang ari-arian sa pangalan ng anak nilang menor de edad. Kinumpirma. Kinumpirma ng hukuman. Naintindihan mo ba? Opo. Nasasakdal? Opo. Salamat. Clara. 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 Tayo. Ito na ba talaga? Noong pinili mo si Sofia. Tapos na noon. At si Liza?
Tatawagin pa ba niya akong tatay? Depende yan sa gagawin mo, hindi sa sasabihin mo. Enzo, mula ngayon, magulang na lang tayo ni Liza. Wala na. Clara, mag-usap tayo. Sabihin, Noong nagsimula ang kumpanya, inilagay ko halos lahat ng ipon ko at ang karamihan ng kita ay ipinadala sa iyo para sa gastusin sa pamumuhay. Na-diagnose lang ako ng pre-cancer sa tiyan. Sabi ng doktor, bawal uminom, bawal magpuyat, at bawal na ang matinding networking. Anong silbi ng salesperson na hindi marunong uminom? anong kinalaman ko doon? Wala na akong mapuntahan. Kaya, dahil pareho tayong babae, maaari mo bang man lang ibalik ang kapital na inilaan ko? Magkano? 1,800,000 piso. Lahat ng ipon ko iyon. Kung wala itong pera, hindi ko kayang bayaran ang aking pagsusuri at paggamot. Bibi, Mendoza, bakit mo hinihingi sa akin? Dahil ang perang iyon ay nasa iyo lahat ngayon. Ikaw ang nagpasya na hindi man lang ako makapasok sa iyong kumpanya. Kaya ang kumpanyang iyon ay wala nang kinalaman sa akin mula pa sa simula. Clara, hindi mo basta-basta mailalayo ang sarili mo sa lahat. Kung malinaw man ako o hindi, ay hindi mo dapat pasyahan. Kinuha mo ang perang kinita ng kumpanya natin para palakihin ang anak mo at bumili ng bahay. At ngayon sasabihin mo na wala itong kinalaman sa iyo? Bibi, Mendoza. Una, ang perang iyon ay allowance pambuhay ni Enzo para sa aming pamilya noong kasal pa kami. Pangalawa, si Liza ay aming biological na anak. Ikatlo, anong karapatan mo para makipag-ayos ng account sa akin? Akin din ang perang iyan. Di hingin mo kay Enzo. Clara, alam mo, nagtrabaho ako sa kumpanyang ito. Uminom, nagtrabaho, nagdugo. Bawat kliyente humikayat ako mismo sa kanila. Alam ko. Kaya lalo kong hindi maintindihan kung bakit akala mong babayaran ko ang pinili ninyo ni Enzo. Hindi ko na itutuloy ang ginawa ninyong dalawa noong kasal pa kami. Ang mahabang pagsasama ay na ang pinakamalaking awa na matatanggap mo. Gusto mo akong patay? Walang pumipilit sa iyo. Pinili mo ang daang ito. Siyempre, narinig kong nagpakahirap ka para sa kumpanya. Tiyak na mahirap iyon. Clara, wala kang awa. Clara, Enzo, hindi kita mapapatawad. Bakit ka nandito? Ano? Hindi na ba ako pwedeng pumunta sa'yo? Iyon ba? Tapos na tayo. Sinasabi mong tapos na? Ayos ka lang? Huwag kang magpanggap. Wala na. Wala na ang pera ko. Nasira na rin ang kalusugan ko. May utang ka sa akin. Paano mo babayaran? Pareho nating nilubog ang kumpanya. Wala akong utang sa'yo. Pero sinabi mong kikita ang kumpanya. Nakaalis si Clara nang malinis. Wala kang nakuha. May sakit ako. Ngayon, hindi mo na ako pakakasalan. Ano ang gagawin ko? Wala na akong wala ngayon. Bikate kita pakasalan. Uli tayo. Kasal tayo? Tutulungan kitang bumangon. Hindi. Bakit? Dahil hindi na ako matatali sa iyo na Babalik ka kay Clara, hindi ba? Enzo, kung hindi ako masaya, walang masaya.
Liza. Liza, narinig ni tatay na sasali ka sa violin competition. Gusto mo bang sumama ako? Hindi, salamat. Kasama ko si nanay. Liza, Clara. Gusto ko lang makasama si Liza. hindi kanya kailangan. Tatay niya ako. Hindi lang titulo ang pagiging tatay niya. Liza. Tingin. Bumili si tatay ng paborito mong strawberry cake. Bumibili si nanay. Isa lang ang tutugtugin ko. Okay? Isa lang. Sasama ako kay nanay. Hindi mo ako pakakasalan para maging mabuting tatay niya. Kung di mo ko pakasalan, ipapahiya ko ang anak mo sa violin competition niya. Oy, Anong gusto mo? Gusto ko ng tunay status. Di pwede. Kaya ang babaeng gusto mong suyuin ay mapapahiya tulad ko. Baliw ka. Ikaw ang nagtulak. Sofia, Pakasalan mo ako. O bukas, malalaman ng lahat kung anong klaseng ama si Lisa Santos. kompetisyon ng bata! To. Wala akong pake. Baliw si Sofia. ilayo mo ang gulo mo sa bahay ko. Sisirahin niya ang competition ni Liza. Alam mo ba, ang contest na ito ay ang tsansa ni Lisa para tuparin ang pangarap niya. Sinabi mo ba sa kanya ito? Di. Pumunta siya sa prep class at nakakita ng flyer doon. Nascan niya ang group QR code sa board. Tawagan ang pulis? Di. Bakit? Takot ka na madamay ka rin. Hindi ako. Ikaw nga. Tatay, Liza. Para sa contesti mo, sasamahan kita. Liza. Ikaw ang bahala. hindi. Gusto ko lang sumama kay nanay. Bibi, Garcia. May nagpanggap na magulang at sumali sa event group. Mangyaring alertuhan ang on-site staff at ang mga group admins. Oo, baka malik nila ang private info ng menor de edad. Sige, gagawin ko. Dalhin mo muna si Liza. Una ang competition. Salamat. Sasama ako sa'yo. Si. Lumayo ka. Alam mo ba kung ano ang tatay ni Liza talaga? Mga magulang, makinig! Makinig po kayo! Tungkol ito sa privacy ng isang menor de edad. Huwag itong i-forward. Burahin ang lahat ng litrato. Wala nang pagbabahagi. Huwag nang ibahagi muli. Yan ang tatay ni Liza. Paano siya naging ganito? Hindi siya ganito dati. Liza, umakyat sa stage. Ma, may nangyari ba? Sila? Tungkol ba sa akin? Pangmatanda yan. Wala sa'yo. Mag-focus lang sa pagtugtog. Nang maayos ang violin mo ang iba. Iwan mo kay nanay. Ano ang ginagawa mo? Hayaan makita nila ang tunay mo. Sa ilalim ng perpektong anyo, ngayon ay kay Liza. Pinakamalaking paligsahan. Huwag mag-alala. Mahalaga ang anak mong babae. Mag-ayos ka. Ako, sinira mo ako. Dapat ba akong
Tiisin ito? Telepono mo. Cellphone. Ang cellphone. Na. Ibigay mo. Liza. Alaga nanay. Tara, tingnan ninyo. Ito ang tatay ni Liza. Lahat, tingnan ninyo. Tahimik. Bitawan. Tigil, may batang sumasali pa. Tahimik. Tatawag pulis. Tumawag na ako ng pulis. Clara, masaya ka na? Hindi masaya. Ang maliit mong gimmick sumira sa paligsahan ng anak ko. Bakit siya payapang tumutugtog? Bakit ang buong pamilya mo nabubuhay ng payapa? Sino tumawag? Ikaw ulit? Tumawag ako. Gumawa siya ng eksena ngayon at inilantad ang privacy ng menor de edad. Sumama ka sa akin. Makipagtulungan sa investigasyon. Nagsinungaling ka sa akin. Sinira mo ako. Nanay, Santos. Ang galing ni Liza. Siya ang nanguna sa overall. Kuwalipikado siya sa city trials. At mamaya, isang slot sa nationals. Galing ni Liza. Mauna ka. Aalis na ako. Bye-bye. Liza, galing mo ngayon. Proud si tatay sa'yo. Clara, hindi ko akalaing si Sofia aabot sa ganito. Huling babala. Kung lalapit ulit siya kay Liza o guguluhin buhay niya, o pagtugtog niya, o paligsahan, hindi lang tatawag ng pulis. Hindi ngayon. Alam ko. Kasalanan ko. Kayo na naman? Nag-aaway sa meeting? Nag-mass mail ng private info? Alam mo ba kung gaano ito kasama? Gusto ko ng hustisya. Hustisya? Hindi pagbabanta sa menor. Nauna siyang nagsinungaling. Sabi niyang sila ng asawa niya ay naghihiwalay na. Nag-invest ako sa kumpanya niya, nagpakasipag hanggang magkasakit. Ngayon, wala siyang binibigay sa akin. Pinansyal na alitan. Dalhin sa korte. Huwag kang mag-eskandalo dito. Kailangan niyang pumirma ng pledge. Lumayo sa paaralan ng anak kong babae. Huwag kontakin ang anak kong babae. O ibahagi ang private info niya. Makatuwiran. Sinabihan na ang admin na tanggalin ito. Ang mga mensahe sa phone mo dapat ding tanggalin. Kasama ang info ng menor. Tanggalin mo na. Huwag mo nang ibahagi ulit. Bakit ko dapat burahin? Privacy ng menor. At pananagutan mo at ang follow-up kung tumanggi, haharap sa legal na aksyon. Irma. Sa susunod, legal na aksyon. May karapatan akong kumilos. See. Clara, pananagutan ko ito. Ang utang mo, hindi lang ito. Aminin. Paano mo gagawin? Sofia, tigilan mo na ang eksena. Nangahas kang sabihan akong tumigil? Enzo, kasalanan mo ito. Hindi ka tatakas.
Bakit ka nandito? Enzo, nag-follow up ako ngayon. Sabi nila, wala na akong oras. Magpagamot ka. Iwan mo ako. Sinira natin ang isa't isa. Ang sinasabi mo lang, iwan mo ako. Matagal nang tapos tayo. Tapos na? Pinalaglag ko ang baby mo. Sinugatan ko ang tiyan ko para sa'yo. Ang pera, oras, ngayon sasabihin mong tapos? Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Pareho tayong nagdusa noon. At si Clara? Okay ba siya? Nakaalis siya maayos. May mahigit 10 million at 2 bahay. Namumuhay walang iniisip. Tayo lang ang naiwan na walang-wala. Siya. Maikli ang oras. Tapos na akong makipaglaban dito. Enzo, ibigay mo ang susi. Mag-drive ako. Mag-drive tayo. Masyadong maulap. Bagalan mo. Sofia, sabi ko bagalan mo. Takot kang mamatay? Kumalma ka. Balief ako? Enzo, kapag hindi ako baliw, nakikita mo ba talaga ako? Iba ang asta mo ngayon? Huminto ka muna. Para. Wala na sa tamang landas ang buhay ko. Para. Sabi ko para. Ano ito? Takot? Noong niloko mo si Clara, kasama ako. Bakit hindi ka natakot? Pinatayo mo ako ng kumpanya mo, mag-entertain ng mga kliyente, at makisabay sa iyong walang alalang akto. Bakit hindi ka natakot? Nasaktan tayong lahat dahil sa pagkabigo nito. Huwag mong isisi lahat sa akin. Sino ba? Isisi ko sa sarili ko? Sabihin ko na ginusto ko ito? Sabihin ko na mali ang lalaking pinili ko? Sabihin ko na dapat akong magka-cancer? Hindi ko sinabi iyon. Pero iyan ang iniisip mo. Dahan. Sofia, Enzo, wala nang pagpapanggap na okay tayo. Andrea, Clara, patay na sina Enzo at Sofia. Naaksidente sila sa bundok. Nahulog ang sasakyan. Nang dumating ang tulong, pareho silang patay. naiintindihan ko. Okay ka lang ba? Ayos lang. Simula ngayon, hindi na nila gagambaiin ang anak natin. Salamat, Andrea. Nanay, Dahan-dahan. panalo ako. Liza, ang galing mo. Siyempre, Santos. Iminumungkahi ko na sumali si Liza sa pambansang paligsahan sa biolin. Kaya niya yan. Pambansa? Oo, kung magaling siya, puwede siyang sumali sa International Youth Music Exchange. Nag-aalok ang programa ng nominasyon sa Golden Hall Youth Showcase. Golden Hall? Pag-isipan mo, kailangan ko nang umalis. Paalam, Liza. Nanay? Ibig bang sabihin malapit na akong tumugtog sa Golden Hall? Malapit na. Mas magsasanay ako. Gusto kitang pagtugtugin, pati na rin si Lolo. Nasa audience si Lolo. Maririnig niya si Liza. Kayo lahat, Clara, ang galing mo. Nanay, sino siya? Magaling, Liza. Kalaunan, nakarating ka sa malaking entablado. Talaga? Hindi mo binitiwan ang violin mo. Clara, okay din si tatay.
Huwag kang matakot. Ang gulo ni na Enzo at Sofia ay tapos na. Ang mga desisyon nila hindi na makakaapekto sa atin. Ngayon, tayo? Lubos na masaya. Oka. Masaya ako. Salamat. Sa pagsagip sa amin. At salamat. Sa pagbantay kay Liza. Nanay, bakit ka umiyak? Kasi sobrang saya ni nanay. Liza, tara, picture tayo. Sige, Easy. Ngayon, lahat ay maayos na. Nanay Lolo, natanggap ako. Tinanggap ako ng Berklee Academy of Music. Naku, ang napakatalino kong apo. Pangarap mong habang buhay ay sa wakas natupad na. Nay, sa wakas, kaya ko na tumugtog ng violin sa malayo. Isang araw, magtatanghal ako sa entablado ng Golden Hall. Kapag dumating yung araw, Nay, Lolo, dapat kayong dalawa pumunta at makita ako. Oo naman, nandyan si Lolo. Opo, pupunta tayong dalawa. Oh, Clara, kung iisipin ngayon, maswerte tayo noon. Kung bigla kang naghiwalay kay Enzo noon, hindi tayo magkakaroon ng masaya at matatag na buhay. Noong niloko ka ni Enzo, desidido ako na hiwalayan mo siya agad. Pero parang napakatahimik ka sa lahat ng iyon. Parang may plano ka na. Kaya hindi na kita pinilit. Ngayon nakikita ko naging sulit lahat. Noon, muntik nang matapos kasal namin. Buti na lang, natanggap ko yung tawag. Anong tawag? Tawag mula 10 taon sa hinaharap. Ako sa hinaharap sabi na huwag pa maghiwalay. Kailangan kong maging matatag para protektahan ang atin. Hindi iyon, Clara. Sobrang stress ka noon. Sigurado ka bang tama ang naaalala mo? Baka nanaginip ka lang. Tawag mula 10 taon sa hinaharap? Imposible iyon. Hindi, totoo iyon, tatay. Tawag mula 10 taon sa hinaharap. Naalala rin iyon ni Liza. Hindi ko naaalala. Noong elementarya ka pa, inirekomenda ka ni Bibi Garcia para sa pambansang kompetisyon ng violin. Noon, nakatanggap ang telepono ko ng tawag mula sa estranghero. Naroon ka at nakita mo ito. Naaalala ko ang kompetisyon, pero hindi ko talaga naaalala ang tawag. Pero naaalala ko ito ng perpekto. Desidido akong hiwalayan si Enzo. Ang tawag na iyon ang nagpabago ng isip ko. Oh, mahal ko. Tigilan na natin ang pag-aalala kung totoo ba ito. Ang mahalaga ay ang pamilya natin ay masaya at ligtas na ngayon. Lalo na si Liza, maliwanag ang kinabukasan niya. Hindi ba ito ang pinakamagandang resulta? Eksakto, Nay. Huwag mong isipin ang nakaraan. Opo, Tulungan mo akong mag-impake sa ibang bansa. ang nakaraan ay dapat iwanan. Payapa na tayo ngayon. Iyon ang nagpapahalaga sa lahat.